Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At ito, malamang napanood nyo na po itong video na ito, mga ka-plastic, about dito sa sumayaw na kamote rider dito sa kalagitnaan ng kalsada, na kung saan nag-viral po itong vlogger na ito. At mamaya kikilalanin natin ito kung sino itong vlogger na gumawa ng video na ito. At panoorin natin, mga ka-plastic, yung nangyari kung bakit na-revoke ang kanyang lisensya. Mga ka-plastic, panoorin natin. Nakatayo sa kanyang motorsiklo pero marami ang hindi natuwaan sa delikado niyang trip. Pakaimensahe naman siya sa mga baser. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Habang nasa gitna ng Osmeña Highway sa Makati, bigla na lang tumayo sa upuan ng motorsiklo ang rider na yan at sumayaw. Hindi niya alintana kahit na pinagmamasdan na siya ng mga kapwa rider. Nakatigil ang mga sasakyan habang nakapulang traffic light. Tila good vibes lang siya at nagawa pang mag-fist bump sa katabing rider matapos sumayaw. Yan. Yan ang pala yung nangyari, mga ka-plastic. While naka-stop naman ang stop light, naka-red light naman po siya, ay binigyan niya ng sarili niya ng pagkakataon na sumayaw, which is yung nagbabiral ngayon sa TikTok, the boat dance, mga ka-plastic. At yun ang kanyang ginawa. Habang nakahinto yung kanyang motor, ay sumampa siya mismo sa motor niya. At the same time, ginawa niya yung kanyang kapalbalan sa harap ng kanyang 360 camera. At habang niya sinasayaw niya ito, napahinto yung mga kapwa motorista na na-curious sa kanyang mga ginawa, mga ka-plastic, which is magkokos nga naman ng traffic kung maraming usisero ang nanonood sa kanya, mga ka-plastic. At kilalanin natin kung sino yung taong ito na kinausap ng TV5, mga ka-plastic. Sa ng News 5 ang mismong rider na si Mark Babiano, nakita niya raw ito sa isang content creator. Depensa na ngayon viral na rider. Hindi naman po ako sumayaw doon. Nagsinyas lang po ako. Nagsinyas lang po ako doon sa... Nagsinyas lang daw siya, mga ka-plastic. Ano ba tawag doon sa ginawa niya? Mamaya ipi-play natin yung video niya, mga ka-plastic, para malaman natin kung talagang nag-sign language lang siya. Si Mark Babiano ang pangalan niya, isang content creator na pinabubulaanan niya yung kanyang ginawa na pinaparatangan daw siya na nagsayaw sa kalagitnaan ng kalsada na nakahinto, at maraming tao at mga kamote riders na nagtaka sa kanya, diba? Bagamat ginagawa na lang itong biro ang lahat ng mga bagay-bagay, para sa kanya ay good vibes yun, pero hindi maganda sa paningin ng ibang tao yun. Kasi nga baka mag-cause tayo ng aksidente while na mayroon tao nakakapansin sa kanya habang nagda-drive, and then sabihin ng mga tao nagmumukhang baliw na tong taong to, nagpapapansin sa kanyang kalsada, sa mismong tinatayuan niya, at hindi daw siya sumasayaw, mga ka-plastic. So ano sa tingin nyo ang ginawa niya? Mag-comment po kayo dito sa comment section sa baba. Then tuloy natin yung video. motor po ng ano po, at naka-stop po siya. Siyempre po, para sa akin kasi sa sobrang hirap ng buhay, baka ako mag-vlog, baka din po ako baka doon po ako mapansin. Ang kaso, hindi lahat nagustuhan ng trip ni Mark. May mga nambash din sa kanya online. Mensahe niya sa bashers: Pasensya na rin po sa inyo, hindi ko talaga alam na bawal po yung ganon. Bali, ginawa ko lang po itong baka sakali lang po ako na mapansin po ako, kaya ako po na-upload po yun. Pasensya na po. Kulang sa aruga, in short, mga ka-plastic.
Yun lang naman ang gusto niya mangyari, mapansin siya. At ngayon, napansin siya ng LTO at ng mga media, mga kaplastik. Ngayon, iniimbestigahan na po yung kanyang mga ginawa dahil sa kabulastog ang ginawa niya, mga kaplastik. Alam niyo naman na hindi po biro yung ganon, mga kaplastik. So, basahin po natin yung comment section. Ayan, sabi ni John Axel Rodriguez Tapi, ganyan talaga pagkulang sa aral, mga kaplastik. LTO, ibalik nyo na ang drug test sa lahat ng driver. Bininumer Santor. Then, sabi naman ni Toto Marmol, ano naman kayang magsasabi ng LTO dyan? Take note, LTO, nakastop siya. At ang punto na papagood vibes lang siya. Para sa akin, wala namang masama doon. Okay, may point of view naman po siya. Pero, sa tingin niyo po ba tama yon na ito-tolerate nyo na may ginagawang ganyan? Imagine nyo na lang, mga kaplastik, kung lahat ng mga riders ay ganyan ang ginagawa. Minsan, umaabot sa punto na nagmamalapis po ang mga riders. Diba, mga kaplastik? So, hindi pwede nating i-considera na good vibes to eh. Kasi marami rin nakatingin sa kanya. Paano kung sa kasagsagan na nagmamaneho yung mga kapwa rider niya, na pinanood siya, tapos biglang na-distract, and then di nila namalaya na nabangga pala sila. Yan ang ating iniiwasan, mga kaplastik, yung mga ganong insidente. So, panoorin natin yung masasabi ng LTO about dun sa ginawa ni Mark Pabian, mga kaplastik. Sumpukan pa ng News 5 na kuna ng pahayag ang Land Transportation Office kaugnay sa viral video, pero wala silang tugon. Sakaling ipatawag ng LTO, handa naman daw humarap ang rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Edling Sa ngayon, wala pa naman po siyang tugon mula sa LTO. Pero mabibigla lang naman yan eh, mga kaplastik. Actually, hindi naman yan pag-aaralan pa yan. Nauso na nga yung NCAP, di ba? Yung no contract apprehension policy. Kaya may possibility na meron pa rin siyang nilabag dito since naka-distract siya ng mga tao. So, ito po yung vlogger na nagbabiral. Ang pangalan po niya is sa kanyang Facebook account is si R. Pabiano. Si R. Pabiano po ang viral video viral kamote rider video. So, panoorin natin ang kanyang opinion sa mismong channel niya. Sa viral video ko, sa lahat ng nag-comments, dito talaga ako bilib kay Idol Selmar. Lilinawin ko lang po sa viral video ko, wala po akong masama na intensyon sa inyo. Nagbabakasakali din po ako na makaahon sa kahirapan dahil mahirap lang po kami. I-share ko na rin po, may nag-message na po sa akin na taga GMA, ABS-CBN at TV5. Marami pang iba. I love you, bashers. Sa viral video ko, Kaya ka naman chinat ng mga media, mga kaplastik, regarding po dun sa nangyari. Hindi ka diniscover ng media. Tandaan mo yan, R. Pabiano, ha? Hindi po yun ang pakay nila. Ang pakay nila sa'yo, yung opinion mo about sa nangyari nung nakaraang araw na gumawa ka ng mga kalokohan, mga kaplastik. So, sabi nga nila, may possibility na ma-revoke ang kanyang lisensya dahil sa ginawa niya. Dahil, siyempre, napakaseryosong usapin po yan where it comes sa pagdating sa kalsada. Na hindi dapat ginagawang biro yan, mga kaplastik. What if, kung bigla na lang may pubulusok dyan na sasakyan mula sa kanyang likuran at ginawan siya at bigla siyang nahulog dyan sa pinatatayuan niya. So, kasalanan pa na nakahagip sa kanya, di ba? So, may maraming instances na pwedeng mangyari na hindi dapat niyang gawin na magkokos talaga ng malaking gulo. So,
wala naman tayong magagawa. Nasa Pilipinas tayo, nasa democratic country tayo, which is kailangan lahat ng mga sinasabi natin, lahat ng gagawin natin is may kalayaan. Pero minsan, ang mga Pilipino ay naglalabis sa kanilang pagiging malaya. So, hindi na nakakatuwa, di ba? Parang simple lang yan eh. Binigyan ka ng free will ng Diyos, bahala ka kung anong gusto mong gawin dito sa ibabaw ng lupa. Pero, in the end of the day, ang Diyos pa rin ang magdidesisyon para sa'yo kung ano ang mangyayari sa iyong kaluluwa. Ganun lang din sa Pilipinas kung ano yung nangyayari. Baga, may democratic country tayo. Baga, hindi natin pwedeng pigilan ng mga tao sa paligid natin na wag ganito, wag ganyan. Pero wala naman tayo magagawa doon. At abangan na lang natin kung ano yung mangyayari kay Arpabiano. Pero sa ngayon, yung kanyang original video na in-upload ay kasalukuyan na pong nabura dahil sa patuloy na binabash siya ng mga tao sa social media. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng Video Live Stream. Signing on. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.